Good day everyone, my name is Rachel Valdez and now I am going to report under the chapter 21 starts with American aid. So after the war na nangyari sa Pilipinas and ng Japan, yung hukbong sandatahan ng Amerika is nagtatag sila ng Philippine Civil Affairs Unit, which is itinatag ito upang magkaroon ng agarang tulong sa mga Pilipino. So, yung Philippine Civil Affairs Unit is may three main actions. So, first is itong yung PICAO is nagbibigay sila ng sweldo sa mga municipal officials or mga teachers, and then naglaan din sila ng pondo para sa pambili ng mga pagkain or gamot para sa Pilipinas. Pero yung pondo na yun is pansamantala lamang kasi babayaran yun ng Pilipinas kapag nakabangon na sila. So, kumbaga, parang utang muna, kailangan bayaran ng Pilipinas kapag nakabawi or nakabangon na sila mula sa pagkakalugmok. So, yung pangalawang action na ginagawa ng Philippine Civil Affairs Unit is yung nagbabahagi sila ng produktong pang-Amerikano tulad ng damit, bigas, and then mga sardinas or mga kasuotang pang-Amerika. So, dahil nga lugmok yung Pilipinas, yung PICAO is nagbibigay din sila ng tulong mula sa mga kasuotan na mula sa Amerika. Kumbaga yung mga goods and clothes na sa Amerika is binibigay nila sa Pilipinas. Tinutulungan nila yung Pilipinas kasi nga lubog sila dahil sa giyera. And then the last na main action ng PICAO is yung pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino sa mga proyektong militar ng Amerika na nagpasok ng pera sa lahat ng ekonomiya. So, yung PICAO din is naglalayon ding magbigay ng trabaho para sa mga Pilipino para kahit papano is magkaroon ng sweldo and then makabangon mula sa giyera. So, yan yung nakapaloob sa American aid, yung tungkol sa Philippine Civil Affairs Unit. So, next is the government reorganized. So, in March 1945, President Osmeña reorganized the government para matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. So, ito is para sa agarang pagbangon ng Pilipinas mula sa pagkalugmok. So, ibinalik ni President Osmeña yung mga executive branches na nag-exist before pa yung nangyaring war sa Pilipinas. And then, nag-establish siya or nagpatayo ulit siya ng bagong Department of Information during March 1945. So, si President Osmeña. So, on his speech, sinabi niya sa speech niya na ang mga government officials should serve the people and stood for freedom, right, and peace. So, he also pledged na makikipagtulungan yung Philippines sa US para sa pangmatagalang kalayaan. So, kailangan nangako siya na kailangan yung Pilipinas is magkaroon ng pakikipagtulungan sa US para magkaroon ng pangmatagalang kalayaan yung Pilipinas mula sa Japan. So, next is yung American financial aid. So, after nga ng war na nagdulot ng malaking pinsala sa Pilipinas, ang US government nag-provide sila ng tulong na pinansyal para sa mga Pilipino or para sa Pilipinas. So, yung US Congress is naglaan sila ng $100 milyong para sa government operations and pagtubos sa mga guerrillas noong digmaan. So, naglaan yung US Congress daw ng $100 million para sa mga government operations, and then another 60 million para sa construction projects. Yung 60 million is para sa mga nasira or nasirang mga establishments or ari-arian dahil sa war na nangyari sa Pilipinas. So, let's proceed sa parity rights to Americans. So, on October 1945, yung Kongreso ng Amerika is nagtatag sila
ng isang batas, which is the Bell Trade Relations Act. So, this act is layunin nito ang malayang kalakalan sa pagitan ng Philippines and then the US. So, ito yung act na ginawa para sa pantay or malayang kalakalan ng Pilipinas at ng United States. And then, itong act na ito, yung kalakalan na ito is tumagal siya hanggang 1954. So, yung Parity Rights to America is isa siyang batas para mabigyan ang Amerika ng pagkakapantay-pantay sa Pilipinas. Kumbaga, yung Pilipinas and then America is pantay sila sa paggamit or ng lupa, ng forest, and then ng mineral resources. Next is the Third Republic proclaimed. So, during Third Republic, si President Osmeña is pinili niya si Manuel A. Rojas para tumakbo bilang Pangulo kasi nga nagkasakit, may malubhang karamdaman si President Osmeña, kaya pinili niya si Manuel A. Rojas na tumakbo kasi nga may sakit siya at kailangan na niyang mag-retiro, kaya napilitan si Manuel A. Rojas bilang tumakbo. So, si Manuel A. Rojas is nanalo siya bilang Pangulo ng Commonwealth and siya din yung naging first president ng Third Republic. So, si Manuel A. Rojas is nanalo siya bilang Pangulo ng Commonwealth is noong April 23, 1946. And then, nanumpa siya bilang isang Pangulo ng Commonwealth, pero 2 taon lamang yung pamumuno niya kasi nga namatay siya noong April 15, 1948. So, next is yung the Hukbalahap problem. So, yung Hukbalahap problem is, yung Hukbalahap is ito yung hukbong bayan laban sa mga Hapon. So, sila yung mga taong lumalaban sa mga Hapon. So, ito is itinatag noong unang bahagi ng 1942. So, sabi dito, itinatag ito bilang isang anti-Hapones na organisasyon ng mga magsasaka sa gitnang Luzon. So, yung Hukbalahap is pinamunuan ni Pedro Abad Santos, Luis Taruk at ng mga Lava Brothers. So, Hukbalahap is nanalo sila ng ilang beses sa kanilang mga laban sa mga Hapones na kaya naman is halos naging malaya yung mga hukbong bayan mula sa mga Hapones. So, kumbaga yung yung Hukbalahap is parang ilang beses nilang natalo yung mga Hapon, kaya naman halos naging malaya sila mula sa pagiging sakim ng mga Hapon. So, proceed tayo sa Garcia and the Filipino First Policy. So, dito, pag-uusapan natin yung pamumuno ni Carlos P. Garcia and then yung mga patakarang nagawa niya, lalo na yung Filipino First Policy. So, matapos nga yung trahedyang nangyari, yung pagbagsak ng eroplanong sinasakyan ng dating Pangulong Ramon Magsaysay, yung ipinalit sa kanya bilang Pangulo is si Carlos P. Garcia noong taong 1957. So, yung administrasyon ni Carlos P. Garcia is nakatuon sa dalawang patakaran, which is the austerity or yung pagtitipid and then the Filipino First Policy. Okay. So, mag-start tayo sa patakaran ng austerity. So, dito, nakapaloob dito yung pagbawas sa labis na pag-aangkat ng produkto. So, dapat dito is ginawa niyo yung patakaran na ito para mabawasan yung labis or sobrang pag-aangkat ng produkto and then yung pagiging maluho or sobrang magastos nating mga Filipino. And then yung pangalawa is yung pagtitipid, pagpapalago ng puhunan, pagiging matalino or masinop sa paggastos, and then yung pagiging matipid para sa susunod na panahon. Kumbaga kailangan yung patakaran na ito is para magkaroon ng isip yung mga tao na magtipid para sa paghahanda sa mga susunod na mangyayari or susunod na panahon. So, proceed tayo sa Filipino First Policy. So, dito naman, layunin ng Filipino First Policy is bigyan ng pagkakataon yung mga Pilipino na pamunuan ng ekonomiya ng bansa. Kumbaga,
ito yung karapatan or pagkakataon ng mga Pilipino para sila yung lead or mamuno sa ekonomiya ng sarili nating bansa. And then pangalawa is yung palakasin ang pagmamalaki sa pagiging Filipino at paghubog ng sariling kakayahan. So dito is yung patakaran na ito is kumbaga papalakasin ng mga Pilipino yung pagkakaroon ng pagmamalaki ng ating sariling sining. And then yung pangatlo is pangalagaan ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng sining at pananaliksik sa kasaysayan. So, let's proceed sa Macapagal and Land Reform. So, after ng administrasyon ni Carlos P. Garcia, yung mga patakaran niya is naging sanhi para yung mga Pilipino mahirapan kasi masyadong tumaas yung presyo ng mga bilihin, and then graft corruption, and then yung kawalan ng trabaho ng mga Pilipino. So dahil doon, nung sumunod na halalan is lumaban si Diosdado P. Macapagal, and then siya yung nanalo na maging presidente noong halalan ng 1961. So, nang mahalal si Diosdado P. Macapagal bilang Pangulo, yung mga pangunahing pangako niya, syempre, is unang-una is yung marisolba yung kahirapan natin mga Pilipino. And then, gumawa or magbigay ng trabaho, and then yung pagpapalago sa lokal na produksyon ng pagkain. So, kumbaga, dito is nangako siya na papalagiin yung produksyon ng mga pagkain natin mga Pilipino para maiwasan yung kahirapan. So, ito yung mga achievements ni Diosdado P. Macapagal during his administration. So, first is yung Agricultural Land Reform Code. Si Diosdado P. Macapagal is siya yung naging instrumento para mapasa yung Agricultural Land Reform Code. Ito is upang maitaguyod yung karapatan ng mga magsasaka, and then mapaunlad yung agrikultura ng Pilipino. So, layunin nitong Agricultural Land Reform Code is to encourage family-sized farms to strengthen Philippine agriculture, protecting farmers from high interest rates and unfair practices, increasing productivity and the income of small farmers, ensuring labor laws applied to all workers equally, providing land distribution and settlement program, empowering farmers to be independent and responsible citizen. So, yung pangalawa is yung Independence Day change. So, si Diosdado Macapagal, pinalitan niya yung petsa ng Araw ng Kalayaan. So, during his administration, pinalitan niya yung petsa or date ng Araw ng Kalayaan, which is from July 4 is pinalitan niya ito into June 12, which is yun yung sinaselebrate natin ngayon. June 12 ang ating Independence Day. Ito is upang kilalanin yung deklarasyon ng kalayaan ni Emilio Aguinaldo noong 1898. So, next is the Mafilindo. So, during administration of Diosdado P. Macapagal, itinaguyod yung Mafilindo, which is, yung Mafilindo is yung partnership between the three countries, which is the Malaysia, Philippines, and then the Indonesia. Pero, hindi yun nagtagal and then, yun yung naging daan para mabuo yung ASEAN, which is the Association of Southeast Asia Nations. So, ngayon, proceed tayo sa the election of Marcos. So, noong taong 1965, tumakbo si Senador Ferdinand Marcos na kabilang siya sa National Lista Party List. Kasama niyang tumakbo si Fernando Lopez as a pangalawang pangulo of him as a vice president. So, si Marcos, nung tumakbo siya is nangako siya ng pamahalaang which is nakatuon yung pamahalaang pinangako niya sa tatlong layunin, which is yung
pagkakaroon ng sapat na pagkain sa pamamagitan ng pagpapalawak ng produksyon at pagpapabuti ng pananim. So, nangako siya na yung mga Pilipino is bibigyan ng or magkakaroon ng sapat na pagkain. So, pangalawa is yung reforma sa lupa para yung mga farmers or yung mga magsasaka is matugunan yung mga pangangailangan nila or yung panghanap buhay nila. So, para matulungan yung mga magsasaka. And then, yung last is yung pagpapaunlad ng komunidad para sa mas matibay na ekonomiya, lipunan, at politika. So, nung nahalal si Ferdinand Marcos is marami siyang mga hamon na hinarap marami siyang mga hamong hinarap during his administration. So, una niyang hinarap is yung suliranin sa ekonomiya or yung economic issues. So, nung nahalal siya bilang presidente, kinapos yung pondo ng gobyerno sa edukasyon, kalusugan, and then sa mga infrastructure. So, dahil kinulang or kinapos sa pondo yung gobyerno, si Ferdinand Marcos is nangutang ng pera sa World Bank at International Monetary Fund or yung IMF. Yung perang inutang niya or hiniram niya doon sa World Bank and International Monetary Fund is ginamit niya para magpatayo ng mga kalsada or tulay na yung ngayon is nagsisilbing or yung nag-uugnay sa mga isla ng bansang Pilipinas. So, yung pangalawa is yung agricultural development, and then yung pangatlo is yung counter-insurgency efforts. Pang-apat is yung foreign affairs and regional turmoil, and then the public discontent. So, sa public discontent is, ito yung hamon na hinarap niya sa mga tao or sa mga mamamayan. Kasi, sa kabila ng mga pangako niya na ginawa, or pangako ni Marcos na ginawa sa mga mamamayan is, nakilala pa din yung administrasyon niya as a corrupt, graft, unresolved crimes, and repression. Kaya naman maraming mga tao or karamihan sa mga mamamayan nating Pilipino is nawala ng tiwala sa kanya, lalong-lalo na yung mga magsasaka. So, that's all guys. Thank you.